Naku, senador ka ng Pilipinas, Raysa Hontiveros. Mahihiya ako kung ako senador at napakalaking blunder po ni Raysa Hontiveros. Yep. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? NBI, bigo pong madakip si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung tatlo po niyang tauhan na meron din pong sinampahan din pong kaso, hinggil po dyan, kaugnay po ng kaso ni Pastor Kibuloy, ay nahuli po yung isa, yung dalawa sumuko, pero kagyat na nagkaroon ng pagpapiyansa, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, supalpal si Hontiveros. Kanina po binalita natin yan, gustong imbestigahan si Pangulong Duterte sa gentleman's agreement with China. May binisto po itong si Sas Rogando. At sinerch ko kasi na ano rin ako na alam niyo naman, bago ko paniwalaan si Sas, kinukonfirm ko muna kung tama yung sinabi ni Sas. At natuklasan kung tama pala si Sas. Kung ano yung tama na yan, yan po paglilingkod natin, abangan ninyo. Matutuwa po kayo. Naku, senador ka ng Pilipinas, Raysa Hontiveros. Mahihiya ako kung ako senador at napakalaking blunder po ni Raysa Hontiveros. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin. Bigo po ang NBI. Pumunta po sila sa Kingdom, no? Para po i-serve ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nila nahuli, pero meron pong dalawang tauhan. Ito po, Kibuloy aide arrested, no? Ayan po, the arrest and surrender came after the NBI and the PNP served a warrant issued by Davao Court against Kibuloy and 5 others in connection with the child abuse and sexual abuse case. Ayan. So nasa custody po, ito po balita po to ng nasa custody ng NBI si Crescente Canada, Pauline Canada and Sylvia Cremañez. Nakapiyansa na. Okay? So laya na agad. Okay. Alam niyo po, ito, nagsalita na naman si Hontiveros, nakala mo talaga siya yung Kala mo siya yung nag-order sa NBI. Ililinaw lang po natin, no? Ililinaw lang po natin sa inyo na yun po ay utos ng korte. Yung pagkakadakip po sa tauhan ni Kibuloy na may kaso rin, hindi po yan utos ni Hontiveros, no? Kasi dumadaldal na naman na parang tipong gustong palabasin na siya ang may kagagawan, no? Utos po yan ng korte na kaya po may aarestuhin si Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, Badong, yung mga pag-aksaya natin ng pera dyan sa Senado na iniimbestigahan, kahit hindi umaten si Pastor Kibuloy, tuloy sa investigasyon sila Hontiveros, walang silbi. Hindi lang po sa walang silbi. Kung tutuusin po, yan po ay kung marunong pong mag-isip ang mga tao, no? Sagabal pa po yan sa pagbibigay ng hustisya, no? Ito po, dapat ang silisilip natin kasi trabaho ng NBI yan, ng pulis. NBI at PNP, pag may warrant of arrest, aarestuhin po nila. Sila yung arresting authority. Asan po ang papel ni Hontiveros dyan? Wala po. Walang papel. Para saan pala yun? Walang papel si Hontiveros dyan sa mga arrest warrant na yan. Wala po kasi korte yan. Bakit nag-aaksaya tayo ng panahon sa Senado ng imbestiga? Wala naman pala. Ganyan po nga. Literal, tama yung sinasabi nyo. Nag-aaksaya tayo ng pera, panahon sa mga investigasyon na wala naman pong mararating. Kasi po, sabi na nga, di ba, katarungan ng hinihingi kaya lumapit. Ito po bakit po lalapit sa senador yung ipagpalagay po natin? Hindi po ako naniniwala kay hindi po ako naniniwala na guilty si Pastor Kibuloy. Ilinaw ko lang Pero for the sake of argument, ipagpalagay po natin na guilty nga si Kibuloy. Lumapit kay Hontiveros yung mga biktima. Ano po yung purpose niyo bakit lumapit sa tingin niyo? Kaya po lumalapit, no? Kaya po lumapit mamaya ka na magtanong. Sasagutin kita mamaya. Pero kung hindi ka titigil, tatanggalin muna kita. Ano nyo muna? Pagpahingayin nyo muna. Para pagpanahon na ng tanong, tsaka siya magtanong. Okay. Ulitin ko Ipagpalagay lang natin na guilty si Kibuloy. Bakit pumunta kay Raysa Hontiveros sa tingin ninyo? Bakit pumunta
kay Hontiveros yung mga di umano'y biktima para magkaroon ng katarungan. Di ba? O instead, paano ka magkakaroon ng katarungan? Kung isasampa mo sa korte. Kung sasampahan mo ng kaso, si Kibuloy, yung sinasabi nila na dumungis ng kanilang kung ano man yung ginawa sa kanila. Uulitin ko po hindi po ako naniniwala na guilty si Kibuloy. No? Okay. Ipagpalagay lang natin, for the sake of argument, totoo ba nakakatulong si Risa Hontiveros? Hindi po. Bakit? Para ka makatulong, dapat mabigyan mo ng katarungan. At para mabigyan mo ng katarungan yung supposedly biktima, ilalapit mo sa korte. Tutulungan mo sila magsampa ng reklamo para mahuli yung mga may kasalanan. Di po ba ganun yung proper? Ano po ba ginawa ni Hontiveros? Ginamit itong mga biktima na to para sa kanyang sariling interes. Napasikatin ng kanyang sarili. Nag-Senate investigation. Samantalang yung private naman po yun. No? Magsa-Senate investigation ka kasi gobyerno involved. Di ba? Eto, may mga criminal activity sa gobyerno kaya kailangan yung lutasin. Pero ito po private eh. Very private yung ginawa sa mga biktima di umano. So ano ngayon na mangyayari? Halimbawa lang po Hindi ko sinasabing nagtatago si Pastor Kibuloy. Kaya lang hindi nahuli ng NBI. Halimbawa po, tumakas. Alam na niya Kasi inimbestigahan sa Senado Alam niyo yun? Isa po sa mga dahilan kung paano nahuhuli yung mga di umano'y kriminal. Yung hindi nila alam nahuhulihin sila. Pero yung ginawa ni Hontiveros, pinaalam sa buong Pilipinas o sa buong mundo na itong mga to nagrereklamo, ito yung kanilang gustong ikaso kay Kibuloy. Alam na lahat. Wala naman hindi naman korte yung Senado. So kung ako guilty, ako na, hindi na si Pastor Kibuloy. Halimbawa ako guilty, alam ko na puta, matindi tong ebidensya na to. Kilala ko yan. Yan nga, ginawan ko yan. Kunwari ako yun at guilty ako. Ano sa tingin niyo yung gagawin ko? Kung ako yun, baka nagtago na ako. Nakaalis na ako sa Pilipinas. Nakatulong ba si Hontiveros o hindi? Yun yung sinasabi natin, no? Ang purpose mo dapat, kung may humingi sa'yo ng tulong, magkaroon ng katarungan, mabigyan sila ng katarungan. Proper court. Matagal na namin sinasabi yan. Ngayon, nasa proper court na. Hindi na nila nakita si Kibuloy. alam niyo yung ibig ko sabihin? Nauna kasi na mag-grandstanding. Kulelat naman sa mga survey. Sa totoo lang, wala naman pong sinabi lang po yan na in aid of legislation. Anong in aid of legislation? Anong batas yung magagawa nila dyan? May dati ng batas sa rape, may dati ng batas sa pang-abuso, sexual, may dati ng... Ano pang magagawa nilang batas dyan? Isang gagawa ng batas para lang particular, kay Kibuloy lang? Posible naman. Wala. Kung ibig sabihin, kung may krimen sa tingin ng senador, may krimen na ginawa at wala pang crime, wala pang batas na paparusa sa krimen na yun dahil hindi pa nag-exist yung crime, yun pwede yun, yung in aid of legislation. Lahat ng binibintang nyo kay Kibuloy, bintang lahat ng binibintang nyo kay Kibuloy, may batas na ganyan. May batas na sa rape, may batas na sa human trafficking, may batas na sa sexual abuse, may batas na. O ano pang batas yung lilikhain mo? Bakit ka ngayon bakit nag-imbestiga ka pa? Kung nilihim mo yan, nagsampa ka ng lihim, hindi ka nag-ano, di walang kamalay-malay, merong na pala siyang kaso. Naalala niyo yung kay Jay Sonsa? Wala nakakaalam, di ba? Hinuli na lang. Bakit nahuli si Jay Sonsa? Ano ba kaso nun? O yun po yun Ganun po dapat yung trabaho ni Hontiveros. Anyways, ganyan talaga Miss Grandstanding, katambal niya si Tulfo. Ang pagkakaiba lang nila ni Tulfo, si Tulfo may Rafi Tulfo in action. Siya wala. Si Tulfo, mataas yung rating. Kasi, bakit? Relatively, bago pa si Tulfo sa Senado, hindi pa siya na-expose. Si Risa Hontiveros, ang tagal na sa Senado. No? Kabisado na ng mga tao yung galawan niya na yan ay pagka-grandstanding. Ngayon, natutuwa pa yung mga tao kay Senator Tulfo kasi wala pa naman siyang 2 taon na senador
Parang nakakatuwaan pa natin na ang sarap panoorin ni Tulfo, may kaaway na naman 'Di ba? Masaya tayo. O parang si Excel, nakasibat, tama. Sino ba 'yun? yan ba yung ano? Yan ba yung sikat na YouTuber di umano sangkot sa mga illegal na business? O, 'di ba? Yun yung sinasabi natin Minsan mahirap yung nag-grandstanding. Senator Ontiveros. Speaking of grandstanding, ituloy na natin. Isa ako saan? Isa ako, opo. Hindi po ako dalawa, isa. Mukha lang akong dalawahan. Kasi sa sobrang laki. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman